that. Toot, toot. Let me get that. Beep, beep. Running her hands through my fro. Bouncing my 94. Everyone, welcome sa aking channel Hello everyone, welcome sa aking channel and for our first ever video together, ang gagawin natin ay ang comparison ng 4 different eyebrow products. Ito yung mga usually ginagamit natin sa kilay natin na pangkilay. So yun, sa video na to, aalamin natin kung ano nga ba yung best eyebrow product. So if you want to know the results, just keep on watching. So, ang 4 eyebrow products na gagamitin natin for today ay ang brow pencil, brow pomade, brow powder, and brow cushion. So, magkakaroon tayo ng two rounds. Yung first round, ang pagko-compare natin ay ang eyebrow pencil at ang eyebrow powder. And sa second round, ang i-compare naman natin ay eyebrow pomade at eyebrow cushion. Sa first round, ang dalawang eyebrow products na ipagko-compare natin ay ang eyebrow pencil at ang eyebrow powder. So, ang gamit ko ngayon sa kilay ko ay eyebrow pencil, pero para fair ang laban natin sa 2 rounds na gagawin natin, buburahin ko siya. Gamitin kong pangbura ng kilay is my Maybelline micellar water. Ayan. So, gagamit lang ako ng cotton pad. A few moments later. Babad lang natin siya ng konti. And then, ayan. Kabila. Ayan. So, wala na tayong kilay. Ayan. Ayan na. Fair na ang laban. Ayan na. Gamitin nating brow pencil ay itong Careline Best Brow Liner in the shade Brunette. Ayan. And for the brow powder, ang gagamitin natin is yung Autumn Eyeshadow Palette ng Detail Makeover. Tapos yung shade na gagamitin natin is yung Opal. Durug-durug na siya. Asan na yung Opal? A few minutes later. Opal. Asan ka? Opal ba? Ito, Opal to. Gagamitin naman natin na eyebrow powder is yung eyeshadow palette ng Detail Makeover. Itong Autumn Eyeshadow Palette. Tapos yung gagamitin natin na shade dito is yung Opal. Yung darkest shade niya na color brown. Ito. So, yan. Okay. So, ang gagamitin ko dito na pang-apply is yung spoolie na kasama niya. Okay. Pero kanina yung kilay ko kanina, ito yung gamit ko rin. Careline din. Kaso, naghihingal na kasi ito. Putol siya. Putol. Kita niyo yun? Putol. Yes. Putol. So, buksan na natin siya. Ang price pala niya is 150 sa Watsons. Sa Landmark or sa Watsons or sa mga drugstore. Dito ko ilalagay eyebrow pencil, tapos dito ko ilalagay yung eyeshadow or yung brow powder. Ayun. Ito yung shade. I-swatch muna pala natin. Ayan, ito siya. Yan, ito siya. Yan. Ngayon, i-apply na natin siya dito sa left ko. Tayo dito sa part ng eyebrow pencil. So, madali lang naman siyang naikulay kung kulay siya agad. Ayan. Hindi siya ganun kakapal and hindi siya ganun and yung shade is okay lang din naman kasi kakulay na yung buko. Ayan. Na-blend naman siya ng maayos. And, ayun na. Medyo nahirapan lang ako ng konti kasi bago pa nga siya bago pa nga yung product na ginamit natin. Hindi pa siya yung nakabukas. Ayan. So, since tapos na tayo sa left side ko, hindi ko alam kung left side nyo rin to. Ayan. Mag-start na tayo sa right side ko gamit itong eyeshadow palette.
At ang gagamitin ko pang apply ay yung small angled brush mula sa mula sa beginner brush set ni Miss Ann Klutz. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung kilay ko is sabog and hindi ko pa siya inaahitan. Kasi, para sa mga posibleng makakanood dito na hindi nagbabawas ng kilay nila, pero gusto nilang malaman kung ano ba yung best brow product. Okay. So, ito yung gagamitin natin. Small angled brush ni Miss Ann Klutz. Marumi siya. Kasi nga, ginagamit ko nga kasi ito minsan. Yung autumn eyeshadows. Dip tayo dyan. Tapos, apply tayo. Ay, swatch pala muna natin. So, ito yung Careline Best Brow Liner. Ito. Tapos yung nasa taas, ito yung Opal. Ayan o, powdery pa siya. Ewan ko kung kita siya. Pero powdery itsura niya. Pero kasi, pigmented siya sobra, pang kilay. Kasi, eyeshadow siya. So, yung mga meron dyan mga eyeshadow palette na browns or neutrals lang yung kulay, pwede yon. Para hindi doble-doble, bibili ka ng brow powder, tapos eyeshadow palette, diba? So, ayun. Add natin siya. Kasi walang spoolie yung brush ni Mama Ann. Ayan. O diba, parang isang product lang yung ginamit. Pati sa salamin, parang isang product lang siya. Parang natural lang. Diba? Parang natural na natural lang yung itsura niya. Ayan. So, natapos na tayo sa round 1. Okay pa rin siya. Buo pa din. Ayan. Pero, itong powder side, syempre mas konti na yung itsura niya sa pencil kaysa dito sa pencil. So, if ako ang tatanungin, mas maganda yung side na to kaysa dito. Pero, kasi nagbagamit kasi ako ng eyebrow gel. Clear eyebrow gel, araw-araw. Ito yung ginagamit ko. From Nichido siya. Bumili ako ng bago. Ayan. Ito yung ginagamit kong eyebrow gel sa araw-araw. Brown na siya. Pero kapag bago siya, ganito yung itsura niya. Nichido eyebrow gel. At ang presyo niya is 89 pesos. 89 pesos sa Watsons. Yun. Sa araw-araw kasi, gumagamit ako ng eyebrow gel para matigas yung buhok kilay. Pero kapag magamit naman kasi ako ng powder, tapos nag-eyebrow gel ako, matagal pa rin siyang mabura. So, pwede na rin. Okay siya. So, tapos na tayo sa round 1. Ngayon, burahin na natin. So, yung natira lang kanina, kuskusalin dyan. Mura-mura. Ayan, naburado na. Ayan. So, mag-ano tayo sa round 2. Round 2 na tayo. First time ko pa lang matatry yung dalawang products. Ito, L'Oreal Brow Artist Pomade na tinanggal ko na. Tinanggal ko na siya, pero hindi ko pa rin siya nagagamit kasi nga gusto kong, ayan o, Brow Artist Pomade. Brow Artist Pomade. At itong Novo Cosmetics na nabili ko sa Beauty Manila. Ayun. So, ayan, try na natin. Pareho ko silang hindi pa natatry gamitin. So, itong brow pomade, ay, ito pala, ay, hindi ko pala sabi ko magkano to. Ito, 699 yata to. Pero, pwede naman kayo bumili ng brow powder lang. Meron mga Fashion 21, siya Wilma, ganun. Maybelline. Yun. Mga anils. Tapos, ito naman, brow pomade. Ang presyo niya is 500 pesos. Ayan. Tapos, ito, since yung brow powder lang naman yung walang applicator, ito meron. Yung applicator niya, yun yung gagamitin natin. Tapos naman itong brow cushion.
brow cushion dito sa right side, ito sa left side. So, try na natin. Ito, sa pagkakaalam ko, naririnig, diba? Meron rin siyang, ayun o, nakalagay. Meron siyang parang spoolie rin and angled brush sa loob. Ito, angled brush lang eh. Ayun, may takip pa siya. Kakabili ko lang din ito. Hindi ko pa siya na-try. Ayan. So, maliit lang yung applicator niya. Kaya, ilalagay natin siya dyan sa takip. And then, i-open niya. Open natin. Ang shade nito is 103 Chatain or Chatain. Ewan ko kung anong tawag dyan. Pero ganyan. Ayaw na niya mag-focus. Di siya nakikisama. Ayun yung shade niya. O, diba ang ganda? Tapos, 3 grams siya. So, pwede na rin kung hindi mo naman siya araw-araw gagamitin. So, kuha lang tayo ng spoolie. Brush up lang natin yung kilay natin. Okay. Wait, parang may natira pang konti. Ano? Okay, so try na tayo. Dip na tayo. First dip. Dip na tayo dyan. Dip na natin. Ayan. Swatch natin siya. Swatch natin siya. So, ito na nga yung, paano ba? Ito yung care line. Ito yung eyeshadow. Tapos, dito nalagay yung care line. Yung L'Oreal. Sa taas dito. Yan. Ayan. So, ilalagyan ko na lang ng label kung ano dyan yung tukoy ko. Okay, so, apply na natin yung brow pomade. Ayan. So, siguro sapat na yan. Ito yung naging performance ng brow pomade ng L'Oreal. Ayan. So, parang mas mukha siyang natural, no? Ewan ko Parang para sa akin, mas mukha siyang natural kaysa doon sa dalawang nauna. Ewan ko kung dahil siya sa shade. Okay. From dito From dito pababa. L'Oreal Brow Artist. Eyeshadow. Tapos, yung care line. Okay, so last, para sa, ito yung pangalawang product. Ito bago lang sa pangdinig ko to, or sa kaalaman ko, itong brow cushion. Nakita ko siya sa Beauty Manila. May nakita ko, at ng Beauty Manila, sabi nila, 75% off daw sila. Excuse me. And then, nag-browse ako sa products. Na araw na yon na 75% off. Tapos nakita ko to. Noong una akala ko brow pomade siya. Kasi yung original price niya is almost 600 pesos. 565 pesos yata. Ito kung di mo nagkakamali. Tapos, nag-sale siya. Ang sale price niya is 170 pesos. So, bili ko na siya. Kahit hindi ko alam kung ano siya. And kahit yung characters niya, hindi ko mabasa kahit kailan. Kita niyo part of Chinese. Ewan ko. Pero sabi naman dito, 12 months after opening, pwede mo pa siya gamitin. Yan naman yung mahalaga doon. Tapos, nag-search din ako ng about sa brow cushions. Tapos, nakita ko may nag-review ng mga international YouTubers, gaya nila, Nikki Tutorials, na nagustuhan niya. Pero hindi itong brand na to. So, pag binuksan siya, ito yung tsura niya. Ayan. Eyebrow cushion, Cara two-tone. So, pag binuksan siya, meron siyang mirror. Meron siyang mirror na kasama. Tapos, ayun po, ito yung kasama niya. Fully end. Ito yung kasama niya applicator. Dual-ended applicator. Tapos, pag binuksan natin siya, ito siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Grabe tigis ko to. Hindi ko alam kung paano buksan. Ayun. O, sige. Wait lang. Wala ko paano ba to. Nararamdaman ko na yung... Wait lang. Ayan. So, ayan. Ay, itsura niya. Wow. Ang may foundation. Ang may BB cream. So, kunin natin yung naiwan dito. Kasi sayang. Tapos, yun yung isa-swatch natin. So, dito ko na lang ilalagay sa pinakataas yung swatch. Hala, ang light. Parang blonde na siya.
Sobrang siyang liquidy. Pero, uy, ang ganda. Ayan. So, ito na yung kinalabas. Oh, no! So, ayun na nga. Blonde yung kulay niya sa akin. And hindi pa siya nagsiset. Glossy pa rin siya. So, yun. So, simulan na natin. So, yung napanood ko na review ni Nikki Tutorials, ang ginawa niya, binush niya gano'n, chinate niya yung brows niya, and then, tsaka na in-apply, hindi na niya binush. So, siya noon, nagustuhan niya yung ano. So, ito, since first impression din, hindi ko pa nagagamit, try na natin. Okay. So, dip na tayo dyan. Dip. Ayan. Okay. Apply na natin. Meanwhile. Ayun. So, natapos din. So, parang okay rin naman yung shade niya. Yun nga lang. Ang basa niya tignan. Pero, feeling ko okay to kung isa-set mo siya with powder. Gaya ng brow powder. Ayun. Siguro mas opaque yung magiging kulay niya. Ayan. Ayan, so nai-apply na natin yung dalawang products. Last two products na i-compare natin sa video na to, ang gulo. So, ewan ko kung ano yung best para sa inyo. Pero mukha lang naman pareho siya. Ito yung eyebrow cushion, tapos ito yung pomade. Tapos kanina, reverse. Tapos yung kanina, halos pareho lang naman sila. Pero mas convenient kasi sa akin. For me, mas convenient kasi sa akin yung, ito, yung eyebrow pencil. So, ayun, if you have any comments, kung meron man kayong may masasabi sa akin about sa first ever video na to, just comment down below your thoughts or kung ano mang naisip nyo tungkol sa akin sa video na to, kung ano mang pinagsasabi ko. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa akin, pero sana nagustuhan nyo and stay tuned for the next videos. Bye! Thank you for watching!